Alam mo bang napaluha ang mga voice actor sa pagtatapos ng kamanghamangang digital na sirko? Pagkatapos ng episode 8, sa totoo lang, sa tingin ko naintindihan na natin kung bakit. Dahil habang mas sinusuri mo ang serye, mas mukhang ang katapusan ay nasa harap na natin mula pa sa episode 1. Maghanda ka ng marinig ang iba't ibang posibleng katapusan ng kamanghamanghang digital na sirko. Para mas maintindihan ang unang teorya, unawain muna natin ito. Ayon kay Gooseworks, ang lumika magiging bittersweet ang ending. At sa totoo lang, pagkatapos ng 9 na episodes na naghahanap ng paraan palabas, parang napaka-posible na malaman na wala talagang daan palabas. Kung iisipin natin kung may isang mukhang nakatagdang manatili sa sirko, si Jax yun. Simula episode 7, lahat na nangyayari sa paligid niya ay hindi na simpleng biro. Siya kasi ang desperadong pinindot ang pulang button para manatili sa episode. At sa episode 8, ang bituin na natanggap niya ay konektado sa pulang kulay sa opisina ni Kane. Bagay na bagay si Jax kay Ted mula sa wala akong bibig at kailangan kong sumigaw na siyang nag-inspire sa digital na sirko. Si Ted ay kilala bilang malupit, makasarili at hindi kaaya-aya sa iba. Sa huli, nagpakasakripisyo siya para palayain ang grupo at natrap magpakailanman sa mas masahol pa sa kamatayan. Sa totoo lang, parang katulad ito ng posibleng katapusan ni Jax. Habang siya may mental breakdown, makikita ang mabilis na flash ng mga kotse, kalsada at ilaw sa gabi. At mula pa nung episode 7, lumabas ang teorya na maaring nasangkot si Jax sa isang aksidente sa sasakyan bago siya pumasok sa sirko. Isang matinding aksidente na posibleng hindi na mabuhay ang katawan niya sa labas ng simulation. At kung totoo ito, hindi kalayaan ang paglabas para sa kanya. Sa halip, mamamatay si Jax. Ipapaliwanag nito kung bakit pinipindot niya ang pulang button kahit pwede siyang makatakas. Dahil tinatrato niya ang sirko na parang hindi totoo ang lahat, mas pinipili niyang manatiling nakakulong kaysa harapin ang nasa labas. Pero sa totoo, may isa pang mas malalang posibilidad. Parang sinasabi rin ng serye na masama na ang buhay ni Jax kahit bago pa ang aksidente. Kapag napag-uusapan ng pang-aabuso sa pamilya, may nagbabago sa kanya tulad nun binanggit ni Ragata ang kanyang ina. Si Jax na kadalasan ay hindi tumitigil sa pagbibiro o pang-aasar sa iba ay bigla na lang natahimik. Kapag natahimik si Jax, mas nakakatakot pa yon kaysa sa mga biro niya. Baka tinangkang tumakas niya sa bahay nila. Baka may tinatakasan siyang tao at baka nung gabing yon, may nangyaring tuluyang sumira sa buhay niya. At kung susuriin pa natin ng mas malalim ang karakter ni Jax, mas mukhang natatakot si Jax na umalis sa sirko. Pero kung si Jax ang kumakatawan sa taong nagpasya na manatili, ibig sabihin si Kinger ay maaring kumatawan sa kabaligtaran. Dahil maraming pahiwatig na tumutukoy sa kanya sa huling episode. Ang pamagat, engrandeng katapusan o huling yugto ay maaring hindi tumutukoy sa teatro. Naniniwalang marami na konektado ito sa kanyang tunay na panggalan sa code. Lalo na kung ang pangalan niya ay Grant o Grand at magbibigay yon ng mas malalim na kahulugan kung bakit siya isang piyesa ng chess. Ang katotohanan siya mismo ang hari sa loob ng chessboard. At higit sa lahat, siya ang mismong nagtanggal kay Cain. Ayon sa Biblia, sa Genesis, ang pumatay kay Cain ay pinarusahan ng 7 ulit na mas mabigat. At sa digital na sirko, si Kinger ang siyang pumindot sa opsyong tanggalin. At sa totoo lang, kung iuugnay mo ang mga simbolong panreliyon, mga sanggunian sa Biblia, at ang palagiang ideya ng sakripisyo, mas mukhang si Kinger ang posibleng gumawa ng huling galaw sa laro. At maaring mga hulugan yon ng pagsasakripisyo ng lahat para makalabas ang iba sa wakas. Ang ikatlong posibilidad, sa totoo lang, posibleng ito ang pinakamalungkot sa lahat. Habang sinusuri mo si Pomni, mukhang simula pa lang ng pilot episode ay ipinapahiwatig na ng serye na siya ang maaaring mag-alay ng sarili para sa iba. At ang pinakamalakas na palatandaan ay nandoon na mula pa sa simula. Ang huling eksena sa mesa ay nakaayos ng eksaktong katulad ng huling hapunan. At si Pomni ay nakaupo mismo sa gitna, sa parehong posisyon ni Jesus sa pintura ni Leonardo da Vinci. At ang pinakamasama pa, ang buong personalidad ni Pomni ay akma sa ideyang yon. Napapaligiran siya ng mga tao, pero parang lubos pa rin siyang nag-iisa. At ang pinaka-ironikong detalye ay nakasuot siya ng kasuotan ng isang buffon.
Isang nilalang na literal na ginawa para mang-aliw habang walang pakialam ang lahat sa nangyayari sa loob ng sirko. At pagkatapos, nariyan pa yung tungkol kay Christine. Dahil sa isa sa mga promotional na video, direktang tinawag siya ni Kane sa pangalang yon. Christine, ano ang iyong kahilingan? Christine! Anong gusto mo? Hindi yan ang pangalan ko. Huwag ka magsinungaling, Christine! Nang sumagot si Pomni na nalilito at hindi yon ang pangalan niya, iginiit ni Kane, huwag kang magsinungaling, Christine. Hindi talaga ipinaliwanag ng serye ang sandaling yon. Habang iniisip mo pa, mas mukhang kahawig ng sa isang martir ang arko ni Pomni. Isang tao na nauuwi sa pagdadala ng paghihirap ng grupo para makaligtas ang iba. Nagbabago pa nga ang kahulugan ng pangalan niya kapag naalala mong ang Pomni ay may kaugnayan sa pag-alala. Parang ang huling mensahe ng karakter ay maaaring kasing simple at nakakawasak ng alalahanin niyo lang ako kapag nakalabas na kayo. At dito na nagiging mas kakaiba ang mga bagay dahil ipinapakita sa atin ng poster sa dulo ang dalawang magkaibang kandidato. Isa ay nakaturo sa langit, ang isa naman sa maliwanag na ilaw. Diretsong tinatanong ng synopsis kung tatanggapin nila ang matutuklasan o pipiliin ng ibang desisyon. Parang sinasabi nitong magkaibang landas ang mga karakter. Isang patunay na sumusuporta sa ideyang ito ay makikita natin habang kinakanta ni Kane ang kanyang kanta. Mukhang hindi pinamahagi ng sapalaran ng mga baraha, nakakuha ng bituin si Jax. Si Kinger naman ay buwan. Pagkatapos sa opisina, ikinokonekta ng pinto ang bituin sa pula at ang buwan naman sa asul. Nagbabago ito lalo na kapag naalala mo ang episode 7 dahil ang pula ay ibig sabihin manatili at ang asul ay umalis. Kasi sa totoo lang, si Jax ay wala ng kahit anong naghihintay sa kanya sa labas. Sa pilot episode pa lang, si Pomni lang halos ang nakakakita sa kanya sa likod ng maskara. Sa episode 6, hinarap niya ito ng direkta tungkol sa karakter na ginagampanan niya sa harap ng lahat. At sa episode 7, literal na pinigilan niyang tuluyang mawala ito. Habang ang iba'y iniiwasan siya, si Pomni ay laging bumabalik sa kanya. At dahil doon, nagiging delikadong mahalaga ang buong relasyon nila. Sinabi ni Gooseworks na may isang dahilan kung bakit silang dalawa ang mga bida. Hindi lang sila nagbabahagi ng eksena, sila rin ang susi ng kwento. Kaya kung talagang maghihiwalay ang grupo, sa totoo lang, babagay talaga na piliin ni Pomni na manatili kay Jax. Hindi dahil gusto niyang manatili sa sirko, kundi dahil hindi niya kakayaning maging isa pang tao na iiwan siya. Samantala, mukhang kabaliktaran ang tinatahak ni Kinga nitong mga nakaraang episode. Ang buwan ay konektado sa asul, ang asul ay konektado sa labasan. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing siya ang isa sa mga posibleng makalabas sa huli. At malamang nasasama si Ragata sa kanya, pero mas komplikado talaga si Gango. Ang linyang ito sa trailer, talagang gusto kong tumulong. Sa huli wala rin akong nagawa. Hindi yun tunog ng taong basta nabigo lang sa simpleng pakikipagsapalaran. Parang nakagawa siya ng hindi na mababawi na pagkakamali. Depende kung kanino siya nagkasala, maaring iyon ang magtakda kung saang panig siya mapupunta. At pagkatapos ay si Subo na parang matagal nang tumigil mag-alala tungkol sa sirko. Ang tanging tao na talagang tila nagpapanatiling emosyonal na konektado sa kanya, si Gangle. Kaya kung mananatili si Gangle, malamang na mananatili rin si Subo. Abang sumusulong kami, lalong lumalala ang sitwasyon. Dahil may isa pang tiyora na lubos na nagbabago sa kahulugan ng serye, pumasok si Kingar sa sirko noong 1994 at 1994. At ang kasalukuyang timeline ay mukhang nangyayari noong 2017, 23 taon yon. 23! Isipin nyo, pagkatapos ng 9 na episode ng desperadong paghahanap ng paraan, palabas, matutuklasan ninyong mas masama pa palang lumabas kaysa manatili. At yan ay konektado sa isa pang mas madilim na teorya. Paano kung hindi na talaga sila buhay? Paano kung ang Visor ay hindi lang basta simulasyon, kundi mas malapit sa isang limbo? Palaging ipinapakita ng serye ang mga eksenang nasusugatan ang mga karakter sa partikular na paraan. Si Pomni ay patuloy na inahabol ng mga aso sa abandonadong gusali ng CNA. Si Gangle naman ay may kaugnayan sa mga aksidente sa sasakyan. Si Subo ay konektado sa dysmorphia at pagtanggi sa sarili niyang katawan. Si Ragata ay nagkwento ng abuso sa pamilya.
At si Jax, aba? Mukhang mabigat ang dinadala ni Jax, mas matindi pa. Pero kahit ganito, hindi naging tradisyonal na kontrabida si Kane at malaking pagbabago ito sa lahat. Dahil sa buong serye, talagang mukhang naniniwala siya na tinutulungan niya ang mga tao. Sa totoo lang, nung nagsimulang magkagulo ang lahat, ang tanging tanong niya ay mas malungkot pa kaysa sa iniisip natin. Bakit ninyo ako pinahihirapan? Bakit niya binipilit na mahirapan ako? Hindi naman ako gumaling, halika! Pagkatapos may ibinunyag si Alex Roshan na talagang lubusang binabago ang eksenang iyon. Ang huling linya ni Kane bago siya maputol ay hindi dapat galit o pagkawalang pag-asa, dapat ay mas makatao ito. Sandali, anong nagawa ko? At yun palang ay talagang nakakasira na. Kung hindi lang dahil maaring inihahanda nito ang totoong katapusan ni Kane. Dahil kung may bumalik mga bersyon niya sa huli at sa wakas, ay maintindihan niya kung bakit gustong tumakas ng lahat. Ang pinakamalakas na tiyora ay siya mismo ang magbubukas ng labasan. Tinatapos ang kanyang layunin na sa wakas ay maunawaan ang mga tao. At ayun, sinabi ni Gooseworks sa Tumblr na sina Kane at Bubble ay tinanggal na. Sa totoo lang, alam natin na mahilig siyang magtago ng mga bagay para maprotektahan ang mga sorpresa ng serye. At ang kakaiba pa, kahit na namatay na si Kane, patuloy pa ring lumalabas si Bubble at nangyari ulit to sa trailer ng episode 9. Nasa likod lang mismo ni Pomni sa loob ng sirko, ipinapakita ng poster ng episode siyam ang mga kubikong hugis na nababasag mula sa loob. Parang may bagay na pilit tumatakas. Sa likod ng mga bitak, makikita ang matang gaya ng sa mga naabstrahi. At nagbubukas yan ng dalawang posibilidad na parehas na nakakatakot. Una, maaring makalaya lang ang mga naabstrahi at sila ang maging huling banta sa sirko. Pero ang pangalawang teorya ay maaring magbago ng buong serye ng igit pa. Dahil sa episode 8, may lumitaw na isang napaka-espesipikong bagay sa terminal. Isang folder na tinatawag na CNA Neural Scans. Markado bilang obsoleta. Ang salitang yon ay malaking pahiwatig dahil ang obsoleta ay hindi ibig sabihin ay wasak na. Significa reemplazado. Maaring ibig sabihin nito na ang mga isipan ng mga naabstrahi ay maaring nakaimbak pa rin sa kung saan. At dito, pumapasok si Kinger. Dahil siya lang ang totoong nakakaintindi kung paano gumagana ang teknolohiya ng Serko. Sa episode 8 malinaw na siya lang ang nakakaintindi sa ilang bahagi ng sistema at posible niyang mabawi ang mga scan mula sa kawalan. At maibalik si Queenie matapos ang mahigit 20 taon. Sa totoo lang, sapat na ang eksenang yon para ipaliwanag kung bakit may ilang aktor na naiyak ng nabasa ang katapusan. At ito ay direktang konektado sa isa pang malaking pahiwatig na itinago ng husto ng episode 8. Sabi ni Kinger, lahat ng manlalaro ay may parehong kapangyarihan tulad ni Kane. Kailangan lang nilang mag-concentrate. At ang pinakakakaiba, ginagawa na niya ito nang hindi niya namamalayan. Pinatunayan ito ng mga paru-paro na nilika niya. Bukod pa rito, sa thumbnail ng episode siya makikita si Jax na may pulang at asul na ilaw. Eksakto mga kulay na konektado kay Kane at sa trailer mukhang siya ay direktang humaharap kay Kinger pagkatapos ng pagkasira ng sistema. Ngayon, wala na tayo natitira. Nagbabago ang linyang yan depende sa pag-intindi mo. Baka hindi tungkol sa sirko ang tinutukoy ni Jax. Baka tinutukoy niya ang pagkawala ng nag-iisang bagay na nagbubuklod sa grupo. Dahil doon, nagsisimula na magkaroon ng malaking saysay na ang tunay na kinatatakutan ni Jax ay hindi ang pagiging nakakulong, kundi ang maiwang mag-isa. Nawala si Ribbit, nawala si Kofmo. Tuwing may na-abstract, parang may nawawalang bahagi rin kay Jax. Kaya kung makuha niya ang mga kapangyarihan, bagoy ba? Maaring magawa niya ang eksaktong ginawa ni Kane. Hindi dahil gusto niyang kontrolin ng iba, kundi dahil hindi niya kayang mag-isa. Muli, hindi nang huhuli ng tao si Kane dahil galit siya. Maaring gawin ni Jax yon dahil hindi niya matitiis na mawala sila. Dahil dito, lalo pang nalungkot ang kwento ng dalawang karakter. Ikinukulong ni Kane ang mga tao dahil hindi niya alam magmahal. Pero si Jax, ramdam niya ang sakit ng mawalan ng mga tao. Kaya nga ang poster na lahat sila nasa loob ng malalaking ulo ni Jax ay mukhang weird tingnan. Parang yung ending ay pipilitin ng grupo na literal na pumasok sa isip niya, makita ang mga alaala niya, maintindihan kung ano talagang tuluyang nagwasak sa kanya at kung mangyari man yon.
Malamang, ito na yung sandali na tuluyang masira ang maskara ni Jax kasi habang mas pinagmamasdan mo ang karakter. Mas hindi siya mukhang kontrabida at mas parang isang taong takot na muling maiwang mag-isa. Pagkatapos, naglabas si Gooseworks na marahil pinakadelikadong pahiwatig. Binanggit niyang may twist siyang inihanda na parang rose quartz sa Steven Universe. Isang revelasyon na lubos na magbabago kung paano mo naiintindihan ang buong kwento mula sa simula. Pagkatapos nun, di ko na alam ang iisipin ko. Nasa punto na tayo na wala na anumang sinasabi ng lumika ang pwedeng ituring na totoong totoo. Sabi ni Gooseworks, wala nang ibang kanta. At nagkaroon ng isa sa episodyong 8. Sinabi niyang patay na si Bobo pero lumalabas pa rin siya sa trailer. Kaya malamang na hindi maliit ang huling twist. Maaring mabago nito ang buong kahulugan ng serye. Marahil kaya simple at kakaiba ang pagkakalarawan ni Gooseworks sa episodyong 9. Ano? Pero kung tutuusin, pagkatapos ng episodyong 8 may mga tao nang kumbinsido na mag-fuse si Kane kay Pomni sa huli. At masama pa, di ko alam kung dapat ko pa isantabi yun. Ngayon, gusto kong malaman ng mga kakaibang teorya ninyo. Habang sinusuri natin ang serye, lalo itong nagiging kakaiba.